What's up YouTube friends? It's me again, Biyahe ni Kin, and welcome back sa aking YouTube channel. Alam mo ba na pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic member ka na ni PhilHealth? Ano nga ba ang mga benepisyong maaari mong ma-avail bilang isang PhilHealth member? Paano ang registration process? At bilang isang PhilHealth member, maaari ka mag-avail ng inpatient, outpatient benefit, libreng check-up, at pag ikaw naman ay na-hospital, ay pwede ka mag-avail ng libreng pampa-hospital dahil sa no balance billing ni PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa PhilHealth Pro NCR dahil sa kanilang binigay na plaque of recognition sa nakaraang media pasasalamat event nila. Maraming salamat, PhilHealth. At para sagutin ang ating mga tanong, makasama natin walang iba, ang head ng PhilHealth Regional Office NCR Public Affairs Unit, walang iba kundi si Sir Raymond Edwin Acoba. So for this video, pag-uusapan naman natin ang outpatient benefit ni PhilHealth. Ito ay pag ikaw ay nangailangan ng assistance or treatment sa isang PhilHealth accredited facility or hospital na hindi mo kailangan magpa-confine ng 24 hours. Halimbawa dyan, yung animal bite, blood transfusion, hemodialysis, at iba pa. Para sa detalyadong impormasyon, tara kausapin natin si Sir Raymond Acoba. Ano po ba yung PhilHealth outpatient benefits? Yes, under the PhilHealth outpatient benefit package natin, ito yung mga benepisyo po ng PhilHealth na hindi mo kailangan ma-confine for at least 24 hours sa isang hospital, pero makikinabang ka pa rin ng PhilHealth benefits. Halimbawa po dito, unang-una yung radiotherapy po, blood transfusion, kasi hindi mo kailangan ma-confine dito. No? Minor surgical procedures na ginawa po sa isang operating room complex, cataract extraction, and dialysis sessions po natin. Hindi kailangan ma-confine pero makaka-avail ka pa rin. So those are the examples po ng mga benefit packages na maaaring makuha ng ating mga PhilHealth members kahit hindi sila na-confine sa isang hospitals. Yun po yung outpatient benefit package. I-clarify ko lang sir, cataract extraction? Yes. May specific amount po ba sir na ma-avail ng senior citizen for that? Yes, nasa halagang 16,000 pesos per eye. Per eye, okay. So, opo, per eye. So, makaka-avail din po sila netong cataract surgical procedure. Then, isa din sir, bali yung nabanggit din kasi dun sa nabasa ko, yung animal bite. Kasama pa din pala yung sa outpatient, Nasa magkano sir, for animal bite? Sorry, nasa 3,000 pesos. 3,000 pesos for animal bite. Ang animal bite treatment package po natin. Bali, parang hindi ito sir yung yung parang anti-rabies. Hindi ba yan? Hindi yan. Kasama na po dyan. Opo, kasama na dyan. Yun na yun. Pag sinabi natin animal bite, lahat na ng animals yan. Pero 3,000 pesos po per nasa 3,000 pesos. Okay. So ang requirements po nito sir, first PhilHealth member sila, then dapat nasa accredited hospital or clinics. Yes, PhilHealth accredited facilities po. Okay. Then dapat PhilHealth members. Okay. Opo. Sige sir. Then question ko sir, saan papasok yung yung sa maternity na benefit na may discount? Sa inpatient yun sir, di ba? Opo, covered din natin yan. Meron tayong maternity care package para sa mga sa mga nanganganak. Tapos meron tayong dalawa for hospitals nasa 6,500. Pag sa mga line-in clinics na accredited ng PhilHealth, nasa 8,000 pesos. 80,000 pesos, sir, covered? Okay. Medyo baka magtaka. Bakit mas mataas sa accredited line-in clinics ng PhilHealth, no? Because first, PhilHealth po, gusto natin ma-decongest yung mga hospital. That's why in-encourage natin yung ating mga members na mga anak na maganda po at pwede din po sa mga PhilHealth line-in clinics natin na mag-deliver yung baby. Pero tandaan natin sa mga low risk na
cases po yung sa mga line-in clinics. Kasi pag high risk po yan, definitely kailangan sa tertiary hospital po yan. Okay. Balilin ko lang, sir, itong sa maternity benefit na 80,000 pag sa lying-in clinic. 8,000. 8,000. Akala ko 80,000. Sabi ko, ang laki naman. 8,000 pala. Oo. Linawin natin. Yun nga. 8,000. Yun nga. 8,000. Tapos 6,500 naman pag public. sa hospitals. Oo. Private. Pero pag CS, cesarean section, nasa 19,000 pesos po. 19,000 pesos. Both Opo. public, sir, and both hospital and lying-in. Tama po ba? Okay. Pag isang PhilHealth accredited lying-in clinic, 8,000. Okay? 8. Pag sa hospital po, 6,500. Pero pag CS, So, pag cesarean, sir, pag CS po, pag CS, hindi pwede sa lying-in clinic ang CS kasi high risk yan. Kaya sa hospital lang po yan, that's 19,000 pesos. Okay. Balinawin ko lang, sir, sa lahat ng PhilHealth members to, na merong at least 9 months contributions. Tama ba, sir? Wala nang ganun. Wala nang ganun ngayon. Okay. Yun. Oo. Dati ganun yung Policy. yung lumang batas Yes, o policy. Pero sa bagong batas po, wala nang ganun. As long as you are a member ng PhilHealth, makaka-avail ka po. Yun po yung tinatawag natin na instant eligibility or instant availment ng PhilHealth. Okay. Bakit, sir, may mga hospital pa rin na, for example, sa amin mga employer, nanghihingi ng certificate of contribution na at least 9 months. So, ibig sabihin, wala na pala yun ngayon. Okay. Oo, supposedly wala nang ganon. At pero yung ating mga hospitals para paminsan ninigurado at kailangan din naman yun kasi yung mga employers natin they have the obligation na dapat tulugan. Kaya pag halimbawa sa employers walang hulog, pwede pa makasuhan sa employer. Oo. Kaya sinisigurado lang natin that ginagampanan po ng employers yung kanilang obligasyon na dapat hinuhulugan yung PhilHealth premium ng kanilang mga empleyado. Okay, okay, sir. Kasi kung nakita po natin yan na walang hulog, bibigay pa rin naman po ng PhilHealth. Pero hahabulin natin yung employer. Yun nga po. Okay, sige, sir. Ako po si Raymond Acoba or Simon Acoba. Ako po yung head ng Public Affairs Unit po ng PhilHealth NCR. And ang layunin po namin ay dapat lahat ng mga Filipinos, lahat po kayo ay maging members ng PhilHealth at magpa-register rin po kayo bilang isang PhilHealth Consulta Registered Beneficiary. Kasi gusto natin na bawat Pilipino ay laging malusog at mananatiling malusog po. Kaya gusto rin po natin na mapakinabangan ninyo yung inyong mga benepisyo po mula po sa PhilHealth. Kaya makinig lang po kayo dito sa Biyahe ni Kim para malaman niyo po ang mga updates patungkol po sa Universal Healthcare.